Isang artista nga po ng GMA Network ang bumisita sa Eat Bulaga. At meron nga rin po tayong nakitang write-ups na kung saan ay tila hindi po nagugustuhan ng ilan nga pong viewers ng Eat Bulaga ang newest segment nito, The Age is Right. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin nang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, kahapon ay may bumisita nga po sa pananghaliang programa ng iconic trio na Eat Bulaga. Siya po ay naging guest sa segment ng Eat Bulaga na The Age is Right. At yun nga po, pinahulaan ang edad ni Pecto Nacua. Nilipat na po ba si Pecto Nacua sa TV5? Well mga kaparokya, ang appearance ni Pecto Nacua kahapon sa Eat Bulaga ay bilang isang guest. But to those people who don't know kung saan nga po nagsimula si Pecto Nacua, yan po ay walang iba kundi sa TV5 na ABC5 pa noong araw. Of course mga kaparokya, sa pagkakaalam po natin, ang nakadiskubre nga po sa kanya ay walang iba kundi ang Henyo Master na si Joey De Leon. At ang unang naging programa ni Pecto Nacua ay walang iba kundi ang Wow Mali. So siguro mga kaparokya, hindi niya rin po hindian ang Eat Bulaga sapagkat nandun niya po ang kumpare nitong si Jose Manalo and of course si Henyo Master Joey De Leon na nakadiskubre sa kanya. Siguro mga kaparokya, wala pong kontrata si Pecto Nacua sa GMA Network sapagkat malaya po siyang nakapag-guest sa nasabing noontime show. Dahil kung meron niya po itong kontrata sa GMA Network, most probably ay hindi nga po ito mag-guest sa Eat Bulaga. Pero hindi po natin alam mga kaparokya, maybe pinayagan siya ng GMA Network sapagkat wala naman pong masamang tinapay ang GMA sa Eat Bulaga. Ganon din po ang Eat Bulaga at ang Tito Vic and Joey sa TV station na dating mother station or mother network ng pananghaliang programa ng iconic trio. So, good to see mga kaparokya si Pecto Nacua sa Eat Bulaga. So, yun nga po mga kaparokya, speaking of The Age is Right, marami nga po mga kaparokya ang tila hindi nagugustuhan or nagustuhan ang newest segment na ito ng Eat Bulaga sapagkat samot-saring negative comment ang nakukuha ng nasabing segment. So yun nga po mga kaparokya, may nakita nga po tayong write-ups coming from Showbiz Central na kung saan ay pinapakita dito ang ilang mga netizen na meron nga pong negative comment regarding sa newest segment ng Eat Bulaga. Sabi nga dito mga kaparokya sa write-ups ng Showbiz Central, reklamador sa The Age is Right segment ng Eat Bulaga naglabasan. So dito may kita po natin ang ilang comment na kung saan meron ditong sinabi na marami pala kaming inaantok. So meron daw pong inaantok sa bagong segment ng Eat Bulaga. At meron din sabi, ang haba-haba ng bagong segment, which is, yun din naman po ang napapansin natin. Pero yung sinasabing inaantok mga kaparokya, sa akin personally ay hindi naman. Sapagkat siguro mga kaparokya ay inaantabayan na natin ang dalawang pananghaliang programa. At meron din po ditong nagsabi, medyo dragging, medyo hindi nakaka-excite. Well, mga kaparokya, yung mga ganitong
comment ay hindi po natin pwedeng i-please sapagkat yan po ang kanilang opinion. So meron din nagsabi, sana palitan nila. So kayo mga kaparokya, kung kayo ang tatanungin ko, dapat bang palitan ang newest segment ng Itbulaga na The Age is Right? At ano ba ang gusto ninyong ipalit sa nasabing segment? Dapat bang ibalik ang mga dati nitong segment like Pera Fee at The Clones Open? Paki-comment po sa comment section ng video na ito ang opinion nyo or ang reaction nyo with regard nga po dito. Pero mga kaparokya, sa aking pananaw ay medyo may ilan po akong agree sa mga negative comment dito. Unang-una yung tagal nga po ng segment na ito. Approximately ay naglalaro nga po ng at least 40 minutes ang nasabing segment. Pero yung inaantok mga kaparokya, disagree po tayo dyan. Medyo nakaka-excite din naman po kasi mga kaparokya, hindi mo inaasahan na yung edad na to ay pwedeng mas matanda pala or pwedeng mas bata pa pala. So talagang mapapaisip at mapapahula ka rin naman. Yan lang mga kaparokya, medyo mahaba lang po talaga ang segment. Unlike sa Pera Fee, na alam naman po natin ang focus ng segment na ito ay para sa mga audiences ng nasabing noontime show. But kung iisipin natin mga kaparokya ay nilamon na nga po nito ang dalawang segment ng Itbulaga tulad niya po ng Pera Fee at ang The Clones Open. Pero syempre mga kaparokya, yung mga segment na yan, yung mga pinalitan na segment na yan ay hindi po yan yung resident segment ng Itbulaga. Hindi po yan yung pinaka-major segment or mother segment. Kasi ang mas priority ng pananghaliang programa ng Iconic Trio ay ang Sugod Bahay at Gimme 5. Pero yung Pera Fee at ang The Clones Open ay parang pansamantala or temporary na pwedeng palitan ng anumang segment. At ito nga po ang ipinalit ng Itbulaga. Pero syempre mga kaparokya, hindi naman po natin pwedeng i-judge kagad ang segment na ito sapagkat bago pa lang sa panlasa ng mga viewers ng Itbulaga. Pero hindi naman siya nakakaantok at hindi din naman po siya boring. Nga lang mga kaparokya, medyo mahaba lang po talaga ang oras ng nasabing segment. At napapansin din po natin mga kaparokya, on my own opinion, na mas tumataas yung number of views ng It's Showtime pagkatapat nga po ang segment na ito. Unlike nung time na yung Gimme 5 ay nasa time slot nga po ng The Age is Right. Masasabi po natin talaga dito mga kaparokya na hindi nga po malagpasan or matalo-talo ng laro-laro pick segment ng It's Showtime ang Gimme 5 at ang Itbulaga. Pero ngayon mga kaparokya, talagang dumidikit ang It's Showtime at ang Itbulaga kapag magkatapat ang segment na laro-laro pick at The Age is Right. Ibang-iba po. Noong time na ang katapat ng laro-laro pick ay ang Gimme 5 sapagkat nakikita natin na malayo po ang pagitan nila pagdating sa viewership. Though, ang katapat ngayon ng Gimme 5 ay tawag ng tanghalan at nakikita natin na malayo po talaga ang pagitan. Pero again mga kaparokya, itry muna natin ang bagong segment ng Itbulaga na The Age is Right. Minsan kailangan din natin ng panibagong panlasa para sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Maybe mga kaparokya, kung hindi po maganda talaga ang feedback ng nasabing segment, ay palitan nga po. Pero para sa akin mga kaparokya, ay okay naman po siya. Hindi naman po siya nakakaantok. Siguro nasasabi lang pong inaantok ang iba sapagkat mahaba nga po ang oras na kinakain ng The Age is Right. Bagay na ilan niya po ay nagko-comment ng hindi maganda.
sapagkat isa nga po sa naging factor nito ay ang haba ng oras at parang na-itchapwera ang mga sinusubaybayan nilang The Clones at Singing Queen. Kung pansin nyo naman po mga kaparokya na medyo hindi po natin nakita ang appearance ng Singing Queen kahapong episode. Kaya ito ang isa sa dahilan siguro mga kaparokya kung bakit may ilan niya pong viewers ng 8 Bulaga ang hindi nagugustuhan o hindi nagustuhan ang bagong segment ng 8 Bulaga. Pero mga kaparokya, kung ilalagay ng 8 Bulaga sa segment na ito, Singing Queen, kumbaga kung lalagyan ng ibang putahe, The Age is Right, like magkaroon ng more on sa kantahan at makakapag-participate at cooperate ang Singing Queen at The Clones, for sure magugustuhan at magugustuhan ng mga viewers ng 8 Bulaga ang bagong segment na ito ng Iconic Trio. Pero again, para sa akin ay okay naman po siya, nga lang yung oras nga po ang pinag-uusapan. Dalawang segment nga po ang nawala dahil nga po sa The Age is Right. At yung mga segment na yon ay para sa mga sinusubaybayan at sinusuportahan nilang The Clones para po sa The Clones Open at pero fee para po sa Singing Queen. Dahil yan po ang mga mother segment ng Singing Queen at The Clones. At isa pa nga po, marami daw pong kwentuhan. Well, hindi naman po mawawala sa isang programa ang magkaroon ng kwentuhan. Dahil nalalaman natin ang iba't ibang istorya ng mga taong iniimbitahan nila. At bukod doon ay meron din naman po tayong kapupulutang aral sa mga kwento ng mga respondent or mga participant ng nasabing segment. But bigyan muna natin ng konti pang panahon kung talagang papatok ang segment na ito. Dahil para sa akin mga kaparokya, kung solid 8 Bulaga ka, anuman pong segment ang ihain sa inyo ng sinusubaybayan ninyong programa, regardless kung 8 Bulaga man po yan or it's showtime, ay susuportahan at susuportahan natin ito. Malaya naman po tayong maghayag ng sarili po nating opinion. Kaya yung mga negative comment or yung masasabi po nating hindi po maganda ang pinagsasabi about sa bagong segment ng 8 Bulaga ay dapat din po nating respetuhin. Yun po kasi ang nakikita nila, yun ang kanilang opinion. May kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya po tayong pananaw, kaya dapat din po nating respetuhin kung ano po ang paniniwala nila.